Hello guys, so what's up? So maligayang pagbabalik sa aking channel. So matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-video kasi busy. So ngayon guys, ang pag-aaralan natin ngayon guys is paano gagawa ng API and also paano gagawa ng login API, register API and also the logout API. And also yung pinaka-importante guys is yung ating token. So paano gagawa ng token para ma-authenticate yung ating mga API. So itong API ito guys is ginawa ko to para makakuha siya ng data sa isang table. So kapag na-send mo to, okay, so yung lalabas. So status false, message niya is unauthorized. So before mo to ma-unlock or before mo to makita yung anong laman ng API na to is dapat authenticated ka muna using the token. So yung token ko is nilagay ko sa cookies para safe siya kasi hindi siya accessible sa JavaScript. For mo to ma-authenticate, so mag-login ka muna dito. Okay? So meron akong email dito at saka password. Then nilagay ko yung aking login. Then try na. So naka-create siya dito ng token and also yung name niya is auth token. So yan yung gagamitin natin para ma-authenticate yung ating API. So punta tayo dito sa ating API. Then click natin yung send. Okay, so nakapasa na siya ng token galing sa ating login. So yung name niya is auth token. Okay, so kung i-click natin yung body, so lalabas na yung data ng ating API. Okay, so na-authenticate na yung ating API. So para saan ba gagamitin yung ating token? Bakit meron tayong token? Bakit need pa maglagay ng token? Kasi yan yung magpro-protect sa ating mga API para hindi basta-basta siya ma-access. Okay, so try naman natin to click yung ating logout. Okay, so yung status niya is true, logout successful. So try naman natin dito, balikan natin yung ating API kung gagana ba siya. Okay. Okay, so hindi na siya gumagana. So yung status niya is false, then message is unauthorized. So yan yung pinaka-importante sa API para hindi siya basta-basta ma-open. At saka yung gamit ko pala dito guys is Laravel 11. So ito yung aking code ng aking register. Then ito naman sa show all employees. So okay mag-alala guys kasi tuturuan ko kayo kung paano siya gawin. So yung front end natin na gagamitin natin dito is Vue.js. So this tutorial is intended lang for the back end. So paano gagawa ng token at ma-store sa cookies. Okay, so magsimula na tayo guys. Search tayo ng Google, then type natin dito Laravel. So Laravel, press natin yung Laravel, then get started. Then sa kasalukuyan guys is nasa Laravel 11 tayo. Okay, so hanapin natin dito kung paano mag-install ng Laravel 11. Okay, so nilagay niya dito guys, if you already have PHP and Composer installed, you may install the Laravel and installer via Composer. Okay, so unang-una natin gagawin guys is syempre nakapag-install ka na ng SAMP controller or MySQL. So simple lang natin gagawin guys. So punta tayo dito. Then punta tayo sa SAMP. Then click natin yung SAMP. Then click natin yung downloads. Okay, so yung pinaka-latest yung ating i-download dito guys kasi applicable siya for the Laravel 11. So ito yung i-download natin, then install natin. So after natin ma-download, then install lang natin. Okay, so after natin maka-install ng SAMP kasi meron na siyang nakabind na PHP doon. So next is sabi niya dito is Composer. So next natin i-install is yung Composer. Natin dito. So type natin dito Composer. Click natin ito. Then download. Then click natin tong Composer setup. Okay, then
save natin. So since meron akong composer na naka-install, so hindi na ako mag-i-install ito guys. So next nyo lang guys para makapag-install kayo ng composer. Okay? Okay, so next natin gagawin is kakopy natin itong composer global. Then punta tayo sa CMD. Then paste natin. Then install. Okay, so wait lang tayo. Okay, so close natin. Okay, scroll down natin. Then gawa tayo dito ng new Laravel. So copy lang natin. Then CMD. Then ilagay natin siya sa desktop. CD desktop. Then paste natin. So change lang natin tong folder name, which is API token. So kayo nang bahala kung anong folder name nyo dun. Press enter. Okay, so kapag lumabas to, so piliin nyo lang yung none. Then dito naman is paste 0. Okay, so wait lang. Okay, so nakagawa na tayo ng Laravel project. So close lang natin to. Then puntahan natin yung ating folder. Then drag lang natin dito. Okay, so base pala yung ginagamit dito guys na editor. Okay, so ito na yung ating Laravel project. So kung napansin nyo guys is wala siyang .env dito. So ang unang natin gagawin muna is punta muna tayo dito sa terminal. Then new terminal. So type lang natin dito composer install. Okay, tapos na tayo mag-install ng composer. So kung napansin nyo dito guys sa vendor, so meron na siya dito na autoload.php. Okay, so it means successful na yung installation natin. So next naman natin gagawin is i-clone natin yung .env.example at gagawa tayo ng .env kasi doon natin ilalagay yung ating app key. So ang gagawin natin guys is type lang natin dito cp.env.example.env. Okay, so meron na tayong .env dito. Okay, so next step naman is gagawa tayo ng app key. So paano gagawa ng app key? So type lang natin dito php artisan key generate, enter. Okay, so nakagawa na tayo ng app key. So close lang natin tong vendor, then punta tayo dito sa database, then migration. So meron tayong tatlong table dito, which is create user table, catch table, and job table. So magagamit natin siya mamaya pag gawa natin ng token. Okay, so close lang natin to. Okay, so next step guys is punta tayo sa ating database. Gawa muna tayo ng database dito. So copy natin ito. Paste to D. Then punta tayo sa new. What if lagay natin dito API token DB. Then create. Okay, so nakagawa na tayo ng API token DB. So balik tayo sa ating Laravel. Puntahan natin yung ating .env, then paste natin dito. Okay, so yan, comment lang natin to. Then ito naman, i-change natin to MySQL kasi MySQL yung ating database. Okay, so next step naman natin guys is gagawa tayo ng table para i-migrate natin sa ating database. So type lang dito php artisan make migration create employee, then enter. Ay, mali pala guys. php artisan make migration create
employee. Kasi dito natin ilalagay yung ating employees list. Okay, successfully na guys. So kung titignan natin dito guys is meron siyang user table na nakalagay, create employees. So ngayon dito guys, ilalagay natin tong ating, so copy lang natin to, then paste natin dito. So change natin to into mobile, then dito is address. Kasi dito natin ilalagay yung ating mga employee name. Okay, so next step is i-migrate na natin itong ating ginawa na table papunta sa ating database. So PHP artisan migrate. Okay, so successfully migrate na yung ating table. So kung natatanong kayo guys is bakit lumitaw tong catch table, job table, so i-explain ko yung mamaya kasi yan yung magagamit natin para makakreate ng token at dyan natin i-store yung ating token. So ngayon punta muna natin yung ating ginawa na database kanina, which is API token DB. Okay, so marami na naglabasan na table dito. Okay, so click natin yung employees. Okay, so na-migrate na yung ating nilagay kanina na name, address, at saka mobile. So ngayon, dito natin ilalagay yung mga employees name kasi ito na table is yan yung i-authenticate natin. Okay, so lagyan na natin siya ng data. Then mobile is dito naman then go. Punta natin yung employees natin. Okay, so mayroon na siyang laman. So ngayon gagawa tayo ng API para ma-fetch tong data na to. Okay, so next is gagawa tayo ng model. So type natin the PHP artisan make model employee, then enter. Okay, so press natin itong model na folder, then employee. So lagay natin dito protected table is equal to employees. Then copy lang natin to, check natin ito primary ID, then dito naman is fillable. Lagay natin dito to yung name, address, at saka yung mobile. Then dito naman lagay tayo dito ng okay, sunod naman is gagawa tayo dito ng controller. So sa controller, dyan natin nilalagay yung code para ma-fetch yung data sa isang table. So type lang natin dito PHP artisan make controller employee controller. Okay, so dito natin ilalagay yung code. Okay, so dito naman is tatawagin natin tong model na employee.php dito sa ating controller. Use then copy natin to
type natin dito redirect response. Then dito is response. Then ngayon, gagawa tayo dito ng public function. And then, tatawagin natin yung employees na ginawa natin kanina sa ating model. Equal to employee. Okay, so nakagawa na tayo ng controller. So next naman is gagawa tayo ng API para ma-call tong ating controller na ginawa. So punta tayo dito sa routes. Right click lang tayo, then new file, api.php. Then dito natin lalagay yung okay, so dito natin ilalagay yung ating API. So use Dominic, then H. Then dito naman is tawagin natin yung ating controller. And then ngayon gagawa tayo ng API dito. So type natin yung route. So get yung gagamitin natin. Okay, so employees is ito yung name ng ating API. So yung index is yung nakalagay sa ating controller, which is ito. So dapat magtugma yung nilagay mo dito sa iyong function at saka dito sa iyong API para tawagin niya yung class. So testing muna natin. So PHP artisan serve. Okay, so test natin yung ating APIs na ginawa. Slash API, then slash yung name ng ating API, which is employees, then paste natin, then try natin to send. Okay, so may error siya na nalabas dito sa ating reply. So balikan natin yung ating code kung anong mali. Okay, so nakalimutan ko palang i-configure dito guys yung ating bootstrap na folder. Then hanapin natin yung app.php. Then dito guys is copy lang natin to. Then lagay natin dito is API. Then dito naman is
API. So save natin. So try natin to send again. Okay, so gumana na yung ating API at saka may reply na siya dito na yung nilagay natin kanina sa ating database, which is Jomari, Tagum at saka yung kanyang mobile. Okay, so na-fetch na niya yung data. So next step naman natin gagawin guys is gagawa tayo ng API for the register and also sa login. Okay, so dito natin sa user i-store yung ating login, which is dito din natin nilagay yung ating token. Okay. Okay, so next naman natin gagawin is punta tayo sa ating models, then user.php. Ilagay natin dito use illuminate tokens. Then dito naman is tatawagin natin yung hash API tokens. In-paste natin dito. So punta tayo sa employee controller. Then gawa na naman tayo dito ng panibago public function. Then papangalan na natin siya na token register. Okay, so gawa tayo dito ng validate data request. So lagay natin dito yung name required na max 255. Okay, so copy lang natin to. So lagay natin dito ng email, tsaka ito naman is password. Then dito syempre string siya. And then lagyan natin ito ng email. Then dito naman is unique users. Then dito sa kanyang password is lagyan lang natin ng minimum of 3. So kaya nang bahala kung anong ilagay niyang minimum dito sa kanyang password. And then dito sa baba lagyan natin dito ng try catch. User is equal to user. Sa name okay, so nakalimutan ko palang maglagay dito ng hash. So, and then next is tatawagin natin yung user, which is yung user na nandito sa ating model ito. So, tatawagin natin siya guys. So lagay lang natin dito user. And lagay tayo dito ng cookies. So change natin. And next is yung auth natin. Then yung crypt. Tayo sa ating code, lagay natin dito hash. Tatawagin natin yung validate data na ginawa natin. So then dito natin ilalagay yung response niya kapag nag-success or kapag nakita niya yung nag-exist yung email at saka password. So dito natin ilalagay yung return niya sa JSON.
status is equal to, then yung message niya, lagay natin dito user registered successfully 201. Dito maglagay tayo ng catch. And dito lagyan natin ng response sa JSON. So status then yung error code niya dito is 500. Okay, so true pala sa dito. Okay, so next step is gagawa natin siya ng API. So punta tayo sa ating route, then API.php. So copy lang natin to, then paste natin. So yung method niya dito is post, kasi meron tayong ipapasa na data. So yung lalagay natin dito guys sa kanyang class is yung ating ginawa na public function dito, which is token registered. Paste natin para tawagin niya to. Then dito naman is change lang natin to into registration. Okay, and then next step, puntahan natin yung ating .env. Then dito guys sa session driver, change natin to into cookie. Then session encrypt is dapat naka-true siya. Okay. So try natin, copy natin to. So gawa muna tayo ng new collection dito, add request, registration. Copy ko tong dati na API, then paste ko dito, then change na yung ating API to registration. Punta tayo dito sa body form data, then dito lagay tayo dito ng name, email at saka yung password. So jom lang itong ilalagay. Okay, so nag-reply na siya ng status true, message user registered successfully. Okay, so kung titignan natin yung ating database, so click natin yung users. Okay, so nalagay na sa dito jom9@gmail.com. So ito yung password niya. Okay, so next naman is gagawa tayo ng login. So gawa na naman tayo dito ng panibagong public function. Copy lang natin to. Change lang natin to login. So lagay natin dito if okay, so lagay natin dito yung return response niya. So status
Lagyan natin dito ng error code 500. So after sa ating auth user, so dito tayo gagawa ng token. Okay, so lagay ko lang dito may secret token. Okay, so kayo nang bahala kung anong ilagay nyo dito, guys. Then plain text. Then after tayo makagawa ng token, so i-store natin siya sa ating cookies. So yung auth token is yan yung name ng ating token. Then lagyan natin ng expiration yung ating token, which is 1 day lang yung ilalagay natin, 60 24. Then dito naman is null, then true, false. Okay, so dapat naka-true yung ating HTTP only, guys. So dapat i-true yung HTTP only, at saka yung ating secure flag. So dapat naka-true yan, guys, para hindi siya accessible sa JavaScript, so para safe siya. Okay, so yung ating same sites naman is dapat nakaset siya sa none. So kapag naka-none siya, guys, is if ever na magkaiba yung domain ng front end at saka yung back end, so none yung ilalagay mo dito, guys. So if ever naman na magkaparehas yung domain, so locks yung gagamitin mo. Okay, so since magkaiba yung domain natin sa front end at saka login, kasi Vue.js yung gagamitin natin na front end, so none lang yung ilalagay natin. Then lagyan natin ito ng response, return response. So yung status niya is true. Then message niya ay kulang pala to, guys. Login successfully with hindi siya. Okay, so mali pala to, guys. So dapat nasa labas pala to ng if. So dito natin siya ilalagay sa labas ng if. Okay, so next step is puntahan natin yung ating route folder. So API, then copy natin to, then paste. So titignan natin kung ano nilagay natin dito. So token login, so paste lang natin dito, token login, then dito sa ating name ng ating API is login. Okay, so try natin kung gumana ba yung ating API. So gawa tayo dito, add request, login. So copy natin to, paste natin yung login. Then change natin to ito post. Then sa headers, body pala, sa body form data, then dito natin lalagay yung ating email at yung ating password. Okay, titignan natin dito sa registration, guys, kung ano yung ginawa natin. So ginawa natin is jom9@gmail.com. so copy lang natin, paste natin dito sa ating value, then yung password niya is 123456. So try natin if gumana ba siya. 123456, then send natin. Okay, guys, so nakalimutan ko pala mag-install ng Sanctum. So puntahan natin yung ating Laravel. So type natin dito Sanctum, then so ang sabi niya dito yung may install Laravel Sanctum. So copy natin, then paste natin dito.
Okay, so may katanungan sa dito, one unit database migration has been published. So, yes lang natin. Okay, so nothing to migrate na. Okay, so if lalabas na yung sa yung terminal, okay, so yes mo lang para ma-migrate yung create personal token. So, ito yung dapat natin ma-migrate. So, close lang natin. Okay, so balikan natin. So, press partition serve. So, send natin uli. Okay, so may status true na siya dito. Saka yung message niya is login successfully. And then, kung titignan natin dito sa kanyang cookies, meron siyang value dito which is ito yung ating token. And then, ito yung name ng kanyang token which is the auth token. So, yan yung gagamitin natin para ma-authenticate yung ating API. So, ngayon, ito yung API na i-protect natin. Okay, so gawa muna tayo ng middleware. So, punta ulit tayo sa Laravel. Then, type natin dito, middleware. Then, scroll down lang natin. Okay, then, copy natin to. Then, stop natin yung serve. Ctrl-C lang. Then, paste natin para makagawa tayo ng middleware. Okay, so puntahan natin yung app natin. Then punta tayo sa HTTP, then middleware, then and then dito natin ilagay yung ating error handling. Okay, so lagay natin dito JWT cookie request. Then gawa natin dito ng if statement. Then, lagyan natin dito ng message. Decode URL. Then, if statement na naman tayo dito. So, lagyan natin dito ng return response. So, yung message niya dito is unauthorized, invalid token. Okay, so paste ko lang to dito. Then ito is paste lang natin. So try natin to run. Okay, so wala pala to. Okay, so punta na tayo sa ating api.php. Then tatawagin natin yung ating middleware, use app/http. Dito naman is gawa tayo ng route group. So route Okay, so ngayon yung ating employees na API. So ito yung API na gusto nating i-protect. So cut lang natin, then paste natin dito. So dapat nasa ilalim siya ng middleware kung gusto mo siyang i-protect using the token. Okay, so try natin.
Okay, so unauthorized na yung nakalagay niya dito. Okay, status niya false, so message niya is unauthorized token. So login natin. Para maka-generate siya ng token. So ito yung token na binigay niya. So bagong token na binigay. And then puntahan natin yung ating API. So try natin to send again. Okay, so unauthorized pa rin siya kahit meron na siyang token. So puntahan natin dito sa ating middleware kung anong mali. Okay, so wala pala tong exclamation point. Sorry. So try natin. Okay, so authenticated na siya. So yan yung gamit ng token guys para ma-authenticate yung API para mas ma-protect siya sa mga attacks ng JavaScript. So ngayon gagawa na naman tayo ng logout. Punta tayo dito sa controller. Then gawa tayo dito ng logout. Copy lang natin to. Change natin ito to logout. Natin dito user. Ito to okay, so yung code na to is i-delete niya yung cookies para unauthenticated na yung API. Okay, so dito is gawa tayo ng API. So copy lang natin to. Then paste natin dito. Then change natin into logout. Logout ito. Okay, so dapat authenticated yung logout. Okay, so try natin. Copy natin to. Then gawa tayo ng new collection. So pause. So try natin to send. Okay, so nag-return na siya ng true tsaka logout successfully. So kung babalikan natin yung ating API na nakaprotect, so try natin to send. So ito na yung labas. So status false, then message niya is unauthorized token. Okay guys, so maraming salamat sa panonood. So I hope you learn my tutorial and don't forget to subscribe my channel. Okay, so sa next video guys is tuturuan ko kayo kung paano siya i-fetch sa front end, paano gagawa ng login para ma-authenticate yung ating API nito. Okay guys, so good luck and have a good day.